Hello, mga kapatid. Good morning. Good morning. Kamusta kayo? Okay ba tayo dyan? Sana po may lumayo. Doon sa iba, medyo hirap sila matulog eh. Magkakaiba, salamat sa Panginoon. All right. Basta kayo mga kapatid, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. And we would like to thank the Lord sa opportunity ho na tayo ay nagkita sa mga oras na ito. Alas 5:59 sa aking orasan at naasahan natin ulit yung paggalaw ng Lord sa ating buhay, pamilya, negosyo, sa maghapong ito na naman ng Lunes. Napakabuti ng Lord sa atin mga kapatid. Kamusta po ang inyong church life kahapon? Nakadalo ho ba kayo sa misa? Anong oras ho ba kayo dumadalo sa misa? Kami po alas 7 kasama aking mga anak. Opo. Salamat sa Lord kasi nga po itong misa na to, mahalaga ito sa atin ng mga mananampalataya. Alam po natin na somehow medyo struggle tayo. Minsan hindi tayo nakakadalo sa misa for some reasons, lalo na pangkalusugan. Opo. Ganun talaga. God knows, God understands. Ang mahalaga lang, may opportunity ulit tayo sa mga susunod na araw na makadalo sa misa. Kasi napaka-importante po sa atin yung misa. I could not imagine na mawala ito sa atin bilang mga Katoliko, yung kahalagahan ng misa. Opo. Especially yung liturgy of the word, yung salita ng Panginoon Diyos at yung Eucharist na tinatawag. Yun ang pinaka-importante po sa atin. Junior Coronel, bro, magandang umaga. Maraming salamat for joining sa ating broadcast sa Coronel family. Samahan nawa kayo ng Lord sa maghapong ito, kapatid. Nagpapasalamat tayo sa opportunity ho na tayo ay nagkita ngayon. Hindi ko alam kung si kapatid na Apple ay nandyan lang sa tabi-tabi. Dali lang ah. Ito yung medyo struggle natin sa umaga, no? Pag hindi ho kayo nasanay gumising na maaga, medyo struggle po talaga yan. Pero sanay kayong gumising na maaga, especially yung mga magsasaka natin. Nabibili po ako sa kanila eh. Kasi ho, pantakin nyo, alas 4 gising na. Si Brad Calix alas 4 po gising na po tayo eh. Nung ako'y pastor pa, 4 na taon na ho kasi ito mahigit yung ating broadcast. 2020 tayo nagsimula mag-broadcast sa FB, October 20, 2020. 25 na ngayon, opo. Alas 4 po talaga. Nagsimula ako mag-broadcast alas 4:30 eh. Tapos nalipat ng alas 5, naging 5:30, tapos naging 6 o'clock. Pero parehas pa rin ho yung gising alas 4. Nasanay na ho tayo eh. Kakaunti lang ho talaga tulog natin eh. Mga 4 na oras eh. Hindi pa ho diretso yun. Kaya medyo struggle ka sa isang banday kapag may ganun eh. Opo. Mga kapatid, diretso na po tayo. Hindi ko alam kung si kapatid na Apple ay makakasama natin today. Probably may importanteng pinuntahan o di kaya naman yung wifi po. Yun lang naman ho ang rason ba't hindi natin makasama ang ating kapatid sa umaga pong ito. Sige, diretso na ho tayo kasi ayoko masayang yung inyong panahon. At ito po ay doon sa mga nauuna sa broadcast, God bless. At yung mga malilate naman, God bless din, siyempre. Ang atin naman dito, maski na malate, maraming reason yan. Ang mahalaga na
nababalikan naman po ito. Opo. Si Meta naman napakabait naman at naka-record naman po ito. Alright, kapatid na Laida Contilla, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating sa ating broadcast. Alright, let's start. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa Nakabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging malalim sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng Simbahang Katolika. Na sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po araw ng Lunes, 20 sa buwan ng Enero 2025. At tayo po ay mananalangin sa mga oras po na ito. Gamitin po natin ang Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. God bless sa bawat isa. At tayo po ay nagkadaupang palad na naman sa mga oras na ito, alas 6:05 sa aking orasan. Alam ko po na ang Diyos ay may gagawin sa maghapong ito, mga kapatid. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magtiwala sa kabutihan ng ating Panginoon. Alright, greetings muna tayo. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga, ma. At yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Sila po ay nagpiprepare na sa kanilang pagpasok sa paaralan. Yung aking mother na si Mama Elsie, si Eloisa, si Fred Al, si Charo Nicole, Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rox, si Esme at yung kanilang mga anak. Magandang umaga po. Si Julie at Rondi andyan sa bahagi ng Pangasinan. Si Ate Lydia, magandang umaga. Kay Buboy, kay Bogs at sa kanilang mga anak. Good morning. Ganoon din si Tio Joe at Tia Edna dyan sa Kainta at ang kanilang buong pamilya. God bless po. At sa lahat ng mga kamag-anak namin dyan sa Palawig, San Andres, sa Catanduanes, magandang umaga po sa inyo dyan at sa inyong parish priest. Binibati ko rin si Bishop Patricio dito sa Diocese ng Bacolod, si Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kapariang kasama po nila. Kay Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, good morning po. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca, yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno. Dito sa Sumag, magandang umaga, Pads. Ganun din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Sa aming dalawang seminaryan, sa si Bro Simon at si Bro Kent, magandang umaga. Kay Sister Malu ng PPC, sa lahat ng mga kasamahan niya, at si Bro Bernardo Apoyon. God bless. God bless. Sa lahat ng Catholic Faith Defenders nationwide, magandang umaga. Siyempre sa ating Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, sila Bro Wendell Talibong, sila John Doe, at sa lahat pa ng mga kasamahan po natin, maraming salamat po sa Catholic Faith Defenders nationwide. Dito po sa Negros, si Reverend Father Bredin Ray Gamala, ang spiritual advisor ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga po, Pads. Kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish, dyan sa Barangay 35. Diyan ho namin ginagawa yung kada Sabado na pagsasanay, mga seminar patungkol sa Catholic Faith Defenders. Pagbati kay Doc Ray Intila sa kanyang buong pamilya, magandang umaga, Doc. Kay Christian Paul Gailan, ng Presidente,
kay Harvey Anque ang Vice President, kay George Quiles ang Secretary, kay JB Akman Treasurer, kay Apple at kay Al Manilla. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Sa Granada din ho, si Herap De Loso ang Presidente, kay Pipito Barbon, James Esenciales, Rod Rex at kay Bro Mailum. Magandang umaga. Kay Jan Lisa Talok at sa Kabanggalan, God bless po. Kay Thea Marie Pescador, magandang umaga kapatid. Kay Marjorie Batayen o Batagen Agtoto, magandang umaga mga kapatid. Kay Buds, Jesse Legaspi Albay, magandang umaga. Yung kanyang pare na si Father Totoy, magandang umaga po. Alright. Pinabati po natin ang binalbagan servants of the Divine Mercy kay Bro Chubby Martin at kay Bro Boots Uy. God bless. Kay Bro Pabs Gonzales, John Eglis at sa grupong All for Jesus Life Ministry, si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa binalbagan servants of the Divine Mercy at sa All for Jesus Life Ministry. Sa PESMA Plus, magandang umaga po o tanghali dyan sa Israel. God bless po sa mga kapatiran at kay Bro Romel Jerry Natalio at sa inyong mga kasamahan, magandang umaga po. Sa Latin Rosaries Missionaries, God bless po sa inyo, mga kapatid. Tutuloy po natin mamaya yung ilang pagbati. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating gospel for today. Mark chapter 2 verse 18 to 22. Alas 6:09 na po sa aking orasan. Sabi po dyan, the followers of John the Baptist and the Pharisees often went without eating. Now some people came and asked Jesus, "Why do the followers of John and those of the Pharisees often go without eating, while your disciples never do?" Now Jesus answered, "The friends of a bridegroom don't go without eating while he is still with them. But the time will come when he will be taken away from them. They will go without eating. No one patches old clothes by sewing on a piece of new cloth. The new piece will shrink and tear a bigger hole. No one pours new wine into old wineskins. The wine would swell and burst the old skins. Then the wine would be lost, and the skins would be ruined. New wine must be put into new wineskin." Nabasahin natin sa Tagalog, mga kapatid, Mark chapter 2, talatang 18. Ang sabi po dito ay nag-aayuno noon ang mga alagad ni Juan at mga Pariseo. May mga lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at mga Pariseo, ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kakasal? Habang kasama pa nila ang lalaking kakasal, hindi sila maaari mag-ayuno. Ngunit darating ang panahong kukunin sa kanila ang lalaking kakasal, doon pa lamang sila makapag-aayuno. Wala nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, ahatakin nito ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng bagong alak ang lumang balat. Patatapon lamang ang alak at masisira ang mga sisidlang balat. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Magandang umaga muli mga kapatid. Salamat for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, dito po sa eksena na ito ay tinanong si Jesus ng mga Pariseo. Pag sinabing Pariseo, ito yung mga religious na tao. Mga taong simbahan ito at mahalaga sa kanila yung salita ng Diyos na susunod. Napaka-legalistic nito eh. Pag sinabing legalistic ang tao, yung bang kung ano sinabi, dapat mangyari yon. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng baliwalain yon. At dito po sa eksena na ito ay pag-aayuno ang binabanggit. Mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, ito pong pag-aayuno, ito po ay practice ng hindi po kakain o iinom. May panahon no pinag-uusapan dito pag sinabing fasting. Now, may mga rason kung bakit po
nagpa-fasting ang mga tao sa Pilipinas at sa labas ng bansa? Meron pong apat na dahilan ayon po sa pag-aaral. Why people fast? Una, dahil po sa religious beliefs. Paniniwalang pangrelihiyon. Kasi naniniwala ang tayo bilang mga Katoliko, mahalaga ito para sa atin, yung pagpa-fasting, especially bago dumalo sa misa. Opo. Kasi po, bakit fasting? Kasi nga, may kakainin tayo eh. Yung the real presence of the Lord do sa Eucharist po. Etong religious beliefs na ito po yung pinakasentro para sa ibang reliyon at sa ibang kultura. For example, sa mga kaibigan nating Islam, may sila tinatawag na Ramadan. So ito po ay hindi po sila kumakain mula sa madaling araw, sabihin mo na alas 5 hanggang sa alas 5 din ng hapon. So yun po yun yung ginagawa nila sa isang buwan. So walang kain-kain po yun. Yun po yung fasting nila. Religious belief po yun. Bobby Tarok, magandang umaga bro. Yam Montejo, salamat for joining sa ating broadcast. Pangalawa, why people fast? Number one, because of religious beliefs. Pangalawa, medical testing. Naalala nyo, pagka magpapakuha ka ng dugo, di ba sinasabihan tayo, mag-fasting ka ha, ang huling kain mo sa gabi kung alas 6, ganito. Tapos punta ka rito kinabukasan, kukunan ka ng dugo, di ba? For medical testing. Bakit po? Para maging accurate po yung resulta, kaya tayo pinagpa-fast. Wala pong tubig din yan. Yung huling tubig mo sa gabi. Yung huling kain mo at tubig sa gabi. Tapos kinabukasan, punta ka rin sa doktor, kukunan ka ng dugo. Ang purpose para maging accurate yung resulta pagkunan ka ng dugo. So religious beliefs ang unang dahilan bakit nagpa-fast ang tao. Pangalawa, for medical testing. Pangatlo, for weight loss. Nakakatulong daw ang pagpa-fasting, yung hindi pagkain. May oras na hindi kakain para makatulong na bumaba yung timbang. Ikaapat, may mga health benefits kapag ka nagpa-fasting. Pwede makontrol nito ang blood sugar, ang inflammation, yung pamamaga, at ito ay proteksyon sa ibang mga karamdaman. Mga kapatid, ilan lang ito sa mga rason kung bakit to nagpa-fast ang tao. Number one, for religious beliefs. Pangalawa, medical testing. Pangatlo, weight loss. Pang-apat, may mga health benefits kung tawagin. Sino ba ang dapat mag-fast? O yung sumailalim nito, di ba? Who should fast? Now, ay po sa pag-aaral, ang fasting daw po ay safe sa lahat ng tao. Pero hindi ito para sa lahat. Okay? Halimbawa, kung nagme-maintain kayo ng gamot, hindi kayo pwede mag-fasting. Kasi ang gamot iniinom, may laman yan dyan eh. So kung ikaw ay under medication, hindi ka pwede dito sa fasting. Opo. Pangalawa, pagka ikaw buntis at nagpapasuso ka, hindi ka dapat nagpa-fasting. Kasi kawawa yung bata na umaasa sa'yo eh, di ba? Pangatlo, people with certain medical conditions. Kapag diabetic ka na tao, meron kang kidney stones, konsulta mo na sa doktor kung sakaling gusto mo mag-fasting. Pero hindi nire-recommenda yon. So who should fast? Fasting is safe for many people, but it's not recommended for everyone. Okay naman yan sa para sa lahat, okay naman, pero hindi yan nire-recommenda para sa lahat. May mga tao exempted sa fasting. Opo. Now, balikan natin ito mga kapatid, yung binanggit sa Mark chapter 2, na ang sabi po dyan sabi ng mga Pariseo, lumapit sila mismo sa Panginoon at nagtanong sila, bakit yung alagad ni Juan nagpa-fasting pero yung mga alagad mo hindi? Ano sagot ng Panginoon? Nagbigay siya ng 3 example. Ang sabi ng Panginoon, maaari bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasal habang kasama nila yung lalaki kakasal? Bingo Bangues sa Villahermosa, magandang umaga po.
Ano yung point dito ng Lord? Pag araw ng wedding, masaya po yan eh. Kayo siguro naka-attend na kayo ng kasalan. Pwede ka ba mag-fasting sa kasalan? Hindi po, feasting yun eh. Kainan po yun, di ba? May seremonya muna, kasal man sa huwes yan o sa simbahan. Pagkatapos ng seremonya, may part ng kainan. Masaya po yan. Hindi pwede mag-fasting dyan. So para sila sabi ng Lord dito, kayo naman parang hindi naman kayo gumagamit ng common sense ninyo eh. Parang yan ang gusto sabihin ni Jesus dito sa mga Pariseo. Kasi yung tanong ng mga Pariseo bakit yung mga alagad ni John the Baptist nagpa-fasting pero yung alagad mo hindi? Hindi sinagot ni Jesus ng direkta yung tanong bagkos sa tatlong ilustrasyon. Una sabi ng Lord, maari bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan? Ang sagot, hindi. Obvious yung sagot. Hindi pwede mag-ayuno o mag-fasting. Kasi kainan yon. Pangalawa, ang sabi, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, hahatakin ito ang luma at lalong lalaki ang punit. So kita mo yung mga point ng Lord dito. Tapos pangatlo, pagdating naman sa alak, lalagyan ng alak. Adolfo Gabato Villacura, magandang umaga. Pepito Barbon, maraming salamat bro sa pag-join. Pangatlong illustration ng Lord, wala naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kasi noong unang panahon, yung wineskin na tinatawag, balat ito ng hayop eh. Alam nyo naman yung alak, di ba? Pag na-peppermint yan, yan eh, pwedeng masira yung lalagyan ng alak. Ngayon, lalagyan ng alak, bote na eh, di ba? Pero noong unang panahon, mga wineskin po yan, mga balat ng hayop po nilalagyan ng alak. Sabi ng Lord, wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisiglang balat. Ano po ang reason ba't hindi ginagawa yon? Sapagkat papuputukin ng bagong alak ang lumang balat. Matatapon lamang ang alak at masisira ang mga sisidlang balat. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Tatlo po yung ginamit na paglalarawan ng Panginoon Diyos para sagutin yung Pariseo. Ang question, bakit hindi nagpa-fasting mga alagad mo? Yan ang question ng Pariseo sa Panginoon. At hindi siya sinagot ng Panginoon ng diretso. Bagkos gumamit siya ng paglalarawan. Unang ginamit niya, sa kasalan. Sa kasalan, masaya yan. Kainan yan, may lechon dyan. Parang gano'n sa konteksto natin para mas magets natin. Hindi pwedeng malungkot dyan. Pag invited ka dyan, masaya yan. Yung panahon mo nandun sa couple. Diba? Lalo na eksena dyan, yung Kiss the Bride eh. Lalo na kita mo sa mga video, yung mga exchanging of vows kung tinatawag. Noong ako'y pastor pa at ako'y nagkakasal, may mga ganong mga bloopers. Yung bang binabasa na lang nagkakamali pambasahin yung sasabihin, yung exchanging of vows. Opo, nakita nyo naman sa video yan, di ba? May mga nagtitrending, nakakahiya, di ba? O, iba yung meaning eh. Pag nagkamali ka ng bigkas, tatawa na talaga yung mga nandun sa loob. Pero ang point, ang kasal, masaya po yan. Walang lugar dyan para mag-fasting. Imagine mo, nagpa-fasting ka, tapos punta ka rin sa handaan. Di ba niloloko mo lang sarili mo? Hindi ka dapat nandun. If you are nagpa-fast ka, hindi ka dapat nasa handaan. Kasi ang tendency mo, kakain ka nun. Di lalabagin mo yung konsensya mo kasi kakain ka doon, nagpa-fasting ka. Pangalawang illustration ng Lord, pagka nananahi, paliwanag naman, mas lalong lalaki ang butas. Pangatlo, doon sa lalagyan ng alak. Ang bagong alak nilalagay sa bagong lalagyan, hindi sa luma kasi puputok po yun. Mga kapatid, anong point natin for today sa gospel? Natin? Ang pagpa-fasting ba ay sinasabi ng salita ng Diyos? Yes. Ang pagpa-fasting ba ay para sa lahat? Para sa lahat po. But again, hindi ng lahat ng mga Katoliko ay po pwede mag-fasting. Lalo na kung meron po tayong problema sa health issues natin. Again, iwasan natin yung sinasabi ko na legalistic.
Kasi pwede kang maging legalistic na Katoliko. Ibig sabihin legalistic, yung bang by the book. Pangalawa, hindi mo pwedeng ipilit yan sa isang Katoliko. Okay? Naintindihan niya ano ang fasting, bakit ginagawa yan. For example, pag Sunday nga, di ba, umatin tayo ng misa. Ang ating paniniwala sa simbahan, may preparasyon tayo. Hanggat maaari, hindi ka kakain isang oras bago ang misa. Again, kung may sakit ka, hindi ka pwedeng lumiban na hindi kakain, bakit mo naman susundin yon? Makakaatin ka nga doon sa misa. Pero ang tiyan mo magkakaproblema kasi nga hindi nga pwede na hindi na wala kang pagkain. So hindi natin pwede ipilit yan sa lahat ng mga Katoliko. Ang pagfa-fasting maganda po yan. Ako, I can fast. Kaya ko na hindi kumain bago dumating ng misa. Wala po akong problema doon. Yung iba sa inyo, yung agahan tanghalian pinagsasabay tanghali, wala akong problema dyan. Ang point lang natin dito, mahalaga ang fasting. Pero hindi yan required. Okay? Tandaan nyo ha, walang kinalaman yan sa kaligtasan mo. Wala yang kinalaman sa spiritual life mo, yung fasting. Dito naman, yung mga pariseo dito ano ba purpose ba sila nagtatanong sa Panginoon? Hanapan siya ng butas. Yun lang naman ang reason. Ito mga religious people, pariseo, sadyuseo, eskriba, ano ang purpose of asking sa Panginoon? Gusto nilang itrap si Jesus. Walang iba. Kaya kung nasaan si Jesus, nandun sila, may eksena doon, papasok, magtatanong, kasi concerned sila doon sa kautusan, pero hindi sila concerned doon sa nga sa well-being ng tao. Wala silang pake kay Jesus. Para sa kanila, kalaban nila si Jesus, hanapan nila ng butas. Kasi nga nung panahon na ito, sumikat ng Panginoon Diyos, wala na yung tao sa mga religious people. Nabaling ang isip ng tao sa Panginoong Yesus. Baga yung popularity ng mga religious people ay wala na sa kanila. Naagaw na ni Jesus. Kaya sa sobrang inggit nila, gagawa sila ng paraan para hanapan nila ng butas ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, kung gusto mo mag-fasting, wala namang problema. Ang tanong, kaya mo ba? Wala ka bang problema sa health issues? Pero kung may problema po kayo sa pangkalusugan, sinasuggest ni Brad Calix na magpakonsulta muna kayo sa doktor kasi baka imbis na makatulong yung fasting, makasama po sa inyo. Hindi po yan para sa lahat. Okay? At hindi ho nawawala yung yung pagka-Kristiyano mo kapag hindi ka nagpa-fasting. Yan po ay pwede sa lahat pero hindi para sa lahat. Okay? Pagkaiba po yan. Ang fasting ay pwede sa lahat, pwedeng gawin, pero hindi yan para sa lahat. May mga tao na hindi pwede dyan sa pagpa-fasting, kaya wag nating ipipilit, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng 20 po sa January 2025. I'd like to encourage lang po mga kapatid, yung mga kapatid nating Katoliko, na manatili po kayong Katoliko. Si Brad Calix ay protestante, evangelical, mga 30 years tayo na naging pastor. Nakita ko na yung takbo laban sa labas, no? At ako po ay binalik ng Lord sa loob sa Bang Katoliko. At ito po ay unti-unti kong na-enjoy, no? Bago pa lang po ako, October 26 pa lang. At mansari ko sa January 26, sa Sunday. So, 4 na buwan po akong Katoliko sa January 26. Kasi October ako November, December, January o tatlong buwan pa lang. So, ang aking panalangin mga kapatid, manatili kayong Katoliko. Bakit naman? Nasa tama kayo. Tama itong simbahan natin. Yung founder natin si Jesus. Tama yung hierarchy natin mula kay Pope Francis. Siya po yung pang 266 na Pope magsimula kay Peter. Okay po yung ating apostolic succession. Yung ating Catechism of the Catholic Church, kompleto po yan.
73 ang Bible natin. Kompleto po yan. Opo. Legit po tayo. Hindi natin kailangan magparehistro sa SEC. Ang mga denomination sa Pilipinas, paparehistro sa SEC kasi bugos yan sila pag wala silang rehistro. Dapat na-acknowledge sila ng gobyerno. Tayo, hindi tayo kailangan i-acknowledge ng gobyerno kasi bago pang gobyerno, may simbahan na. Yun yung reality niyan, kaya maging proud ka bilang Katoliko. Pero wag naman yung sobrang proud ka at sobrang yabang, wala ka nang pakialam sa kapitbahay mo na hindi Katoliko. Abutin natin yung mga hindi Katoliko. Abutin. Yung mga dating Katoliko na patulog-tulog na lang ngayon para bang pachilax-chilax na lang, encourage natin to go back. Malaking magagawa mo dyan, kapatid. May kamag-anak ka, parents mo, hindi na nagsisimba, parang wala na masyadong, walang zeal, wala nang gana. Encourage mo, pag-pray mo, kausapin mo, Brad, balik ka na sa simbahan. Hindi ka looban ng Lord na nandiyan ka. Dito ka, balik ka. Malaki po ang magagawa kapag in-encourage natin silang bumalik. Mga kapatid, maganda rin meron ka apostolate, no? Ministry. Si Brad Calix, ito po yung apostolate ko sa online. Apo. At meron po tayong ginagawa na campus ministry sa mga estudyante ng aking misis at magiging full blast po yan. Etong pagdating ng March, February, March, bago magbakasyon ng April. May ilang buwan tayo na pagtuturo sa mga Katoliko doon sa public school. Kaya ho, maganda meron kayong apostolate, no? Hindi pwedeng nagsisimba lang po kayo. Hindi po pwede 'yun. Dapat may ministry ka. Involved ka sa maganda ba boses mo? Ando ka sa choir. Ano ka ba, teacher ka ba? Dapat katekista ka. Pag-training ka. Si Brad Calix, nagtitraining tayong pagiging katekista eh. Ilang buwan din ho yan. Nagsimula kami na October last year. Gagraduate kami ng March. Ano pa lang yan? Cycle A pa lang din yan. Hanggang D yan eh. Biruin mo, dire-diretso yan. October, November, December, January, February, March. 5 months. Ang training namin kada Sabado from 9 a.m. to 3 p.m. Ganun kahaba yung pagsasanay. Ibig sabihin, pagka katekista ka, dumaan ka sa pagsasanay. Alam mo yung doktrina ng simbahang Katoliko. Ngayon, ilan ba katekista sa parokya nyo? Ilang piraso lang eh. Sabi nga sa parokya namin, mga 10 lang yan sila eh. Tapos pang-11 ako kung sakaling makakatapos na po tayo. Na kailangan natin yan. May apostolate ka, may ginagawa ka. Hindi pwedeng pasimba-simba lang. Ang tawag ko nga dyan, ako'y pastor pa, Zimbabwe. May mga tao na Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe, Brad Calix? Nagsisimba, tas uwi na. Sa Katoliko po, baguhin natin yung style na yan. Ang suggestion ko, pagkatapos ng misa, i-gather natin yung ilang mga pamilya, magkape-kape tayo. O halimbawa si Bro Adolfo, siya in charge sa kape sa next Sunday sa 26. Tapos sabihin naman ni Adolfo kay Pipito Barbon, Brad, ikaw kayo sa pandesal ha? Okay, ano ba naman yung 50 pesos na pandesal? Tapos si Bingo naman, siya naman yung baka mayroong pangkakanin dyan. Yung mga ganun ba? Ano ang purpose nito, Brad Calix? Fellowship. Kasi isang oras lang yung bitin tayo ron eh. Totoo lang, bitin. Kami, isang oras kalahati pagka nag-worship service eh. Napansin ko lang, napakaikli yung misa natin, isang oras. Tapos yung homily ng pare natin, 20 to 25 minutes lang. Naorasan nyo ba yan? Alam nyo ba nangyayari sa misa? Ako, nag-observe tayo eh. Simula nang dumalo tayo sa simbahang Katoliko, lahat ng galaw dyan eh. Procession yan. Pag alas 7, may procession pa yan, di ba? Kumpleto na yan sa misa natin. May 2 luhod na yan, di ba? May peace be with you yan, may ganun yan. May nagbibigay tayo, di ba? Kumpletos Ricardos yan eh. Pero maikli ang pangangaral. Yung homily, maikli. 20 to 25. Bitin tayo dyan. So, ano ang rason? Pagkatapos ng misa, doon muna, mga 30 minutes, kape-kape tayo. Ay, Brad, kape tayo. Alam mo na kayo. Ay, sis, anong purpose nun? Makausap mo yung kapatid. Baka may pinagdadaanan niya, nasa ospital yung anak niyan. Di ba? Lahat ng
tatay, nagkakape-kape, mga nanay, mga young people, di ba? Extension. Tapos tapusin nyo sa prayer. May kausap ka lalaki, ganun ba? Hindi ko alam yung pinagdadaanan mo, natanggal ka pala sa trabaho. Okay. So, anong plano mo ngayon? Importante yun eh. Pagkatas narinig mo yon, kwentuhan, tapos tapusin nyo sa prayer. Ganun lang, dahan-dahan. Maganda yan, 2025. Sa parokya ba ninyo, umuwi ba? Pagkatapos uwian, wala pa nga, hindi pa nga, nagbe-blessing pa lang si Father eh. Nandun na sa pintuan yung iba eh. At minsan nga minsan wala pang disiplina sa gate eh, di ba? Pag lumalabas may mga sasakyan ayaw nilang paunahin yung walang sasakyan eh. Di ba? Oh, nakikita nyo ba yung ganyan sa parokya? Dapat mag-observe kayo sa nangyayari sa parokya nyo. At kung ano yung nakikita nyo na dapat i-improve dyan, ay malaya naman tayo mag-suggest dyan sa mga leaders. Ito, suggestion yan, yung sinasabi ko. Kausapin ng PPC ba tawag dyan, yung mga leaders sa simbahan, i-suggest, pwede po bang ganito gawin natin? Subukan natin. Kasi kung walang suggestion, pangalawa, kung hindi nyo yan, walang mag-i-initiate dyan, walang mangyayari. Ganun kasimple. Okay? Ang maganda niyan, hindi nyo na kailangan pa sabihin kay Father yan. Si Father maraming ginagawa yan. At para kay Father, okay yan. Hindi naman yan maharap ni Padre sa totoo lang. Ang gagawa niyan tayo. Tayo ng mga laiko. Initiative yan. Especially dapat yung tatay. Mga tatay, mag-initiate kayo para sa bahay lang din. Hindi yung babae yung mag-initiate sa lahat ng mga decision making. Lalaki yan. Tayo yung gumagawa niyan. Kaya po ito'y suggestion para sa inyo ha. Maganda po kasi yan After na misa, extension ng konti. Kami alas 7, alas 9 naman yung next na misa eh. Meron naman dong lugar dun sa gilid eh. Pwede kayo magkape-kape. Of course, pagkatapos yung magkape, huwag nyo iwan doon. Ayusin nyo. Ilagay nyo sa basurahan pagkatapos. Yun yung matinong katoliko. Hindi yung inom-inom kayo ng kape dyan. Pagkatapos yan, kakalat nyo lang yan. Hindi naman maganda yan. So, yun po ay suggestion ni Brad Calixa. Kung sa tingin nyo makatulong yun, oo nga, may punto yung si Brad Calixa. Di kausapin nyo yung PPC ng simbahan po ninyo, ng parokya nyo, at tignan nyo yung possibility na magawa yan. Hindi man ng January, by February, at least ma-announce pa yan sa GC nyo kung may GC kayo. Announce lang naman yan eh. Tapos, ang key kasi dyan, yung bang consistency. Dire-diretso ba? Kasi mahilig tayong sa simula, okay. Unang 2 linggo, okay pa. Next Sunday, wala na. Ningas kugon tayo eh. Yan ang problema natin bilang Pilipino. Ningas kugon. Sa una lang tayo magaling, pero yung consistency, may problema tayo. Suggestion lang po yun mga kapatid ha. Sige. Announcement muna tayo bago tayo tuluyan magpaalam. Pagbati sa lahat ng mga overseas natin, si Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland. God bless kapatid. Kay Angel Amoma dyan sa Japan, sis. Salamat po. Alex Dugang sa Columbus, sa Ohio, USA. Elenita Billete sa Greece. Kay Rosa Tadeo sa Hong Kong, God bless. Roberto Galang sa Rome, Italy. Kay Ta Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia. Kay Usting Fabon Rubines Umpad ng Silici, Italy. Romel Parado ng Perugia, Italy. Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa. Kay Reggio Perocho ng Kuwait. Alan Llaneta ng Hungary. James Walter Hibanada Topic ng Canada. Kay Enteng Narem ng Libya. Henry Cordero na Singapore at Ariel Berhis ng Canada. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at sa mga sharers po natin. Hindi ko po kayo maisa-isa pero yung ginagawa ninyo napakainam. Ituloy po ninyo at sana ho ay lahat ng mga umaabot tayo ng 2,000 minsan. Pero ang pinaka natin regular natin 1,000 po. Ngayon konti pa lang yan pero sa maya-maya after 2 hours sa gitna alas 12 hanggang sa gabi ho, naandun po yung mga kapatid natin. Pinasa-pasa nila ang video, nakita nung mga kapatiran at ang lahat ng credit sa Panginoon. Kay Brad Calix, wala tayong kay credit dito. Alipin tayo ni Lord. Opo, yan ang aking usapan namin ni Lord eh.
Pag binless ni Lord itong ministry na to, alipin lang si Brad Calix dito, utusan lang tayo ni Jesus. Para bang si Mama Mary sabi niya, mangyari ang kalooban ng Diyos sa akin. Yan. Yung credit papuri kay Lord yan. Oo. Ang pasasalamat natin dyan kay Mama Mary. Okay, wala kay Brad Calix. At kayo mga kapatid na nag-share ng video, thumbs up ako sa inyo. Nakikita nyo ba yung thumbs up ko? Yan o, thumbs up. Yan, thumbs up ako ha. Teka, kulang ata yung thumbs up ko eh. Dapat dalawa. Yun, ayan o. Nakita nyo yung thumbs up ko mga kapatid. Ayan. O, kompleto ho yan. Di ho naputukan ng New Year yan ha. Kompletong-kompleto yan. O, kita nyo? Yan. 2 thumbs up. Teka muna. Iba kasi itsura pag nakalagay sa may ulo ko eh, no? Ibababa ko lang. Yan. 2 thumbs up. Ayan, yan. Sa mga nagsishare ng videos, 2 thumbs up si Brad Calix. Yan. Huwag sa taas kasi iba-iba itsura pag nasa taas yung daliri eh. Bababa ko lang. Yan. Maraming salamat ha. Alam po ninyo, nakaka-encourage po kayo dahil sinasamahan nyo si Brad Calix sa journey ha. Andito lang ako para umalalay din po sa inyo. Turuan kayo ng mga doktrina ng simbahan, kaya po tayo nag-aaral patuloy para may maituro sa inyo. Ha? Hindi po ako nagmamagaling. Wala naman po kung ganun eh. Si Lord lang talaga ang magaling sa atin. Sinishare ko lang po yung aking natututunan. Para sa ganun, ay pare-pares tayo mag-grow kay Lord. Ha? Mga kapatid. Announcement po tayo. Pagdasal nyo ako bukas, nasa Manila po ako. Flight ko bukas. At ang balik ko po ay Friday. Huwag ko kayong mag-alala kasi po yung broadcast natin, dire-diretso po ito. As long na may wifi at data si Brad Calix, tuloy po tayo sa ating broadcast. So pag-pray nyo yung safe travel ko sa aeroplano from Bacolod to Manila, ang purpose po ng pagpunta ko ron, kausapin ko yung anak kong pastor. Tukol doon sa nangyari noong December 3, noong aking public declaration. Yun po yung pinakarason ba't ako punta sa Manila, makausap ko yung dalawang anak ko, yung pastor na anak ko na panganay, at yung yung isa. Mabisita ko rin si Mama dyan sa Cainta kasi taga Cainta po kami. Oo. Si Apple dyan sa ano yan eh, sa nagtrabaho din yan sa Cainta. Kaya alam niya yung lugar namin. Mamit ko rin yung ibang mga CFD doon sa Cainta at sa Antipolo. At pag-pray po ninyo, safe travel po natin ha. Yung ating broadcast, tuloy lang po yan mga kapatid. Kung may mga aberya man, I just let you know. Arel, Bond, Kayaw, Fabila, Dusong. Salamat kapatid. Salamat for watching sa ating broadcast ha. Dusong family. Mamayang gabi po, tuloy po tayo sa ating Learn to Give series naman tayo. Tapos na tayo sa Learn to Love. 7 bagay po yun eh. Yung pinag-usapan natin na 1 linggo. Ito, 1 linggo na naman, Learn to Give. Okay? So series yan, 1 linggo rin po yan. 7 gabi po yan. At sabayanan po nyo yan, mamaya alas 8 ng gabi. Pag-pray nyo yung aming wedding ni Mrs. No? Wedding sa Simbahang Katoliko. February 15. Sabado po yan. Simple lang po yun. Wedding rite lang. Wala po 1 oras yan. Konti lang po yung aming ninong at ninang. Konti lang ho, mabibilang sa kamay. Baka 10 lang eh. Kasama na ho kami doon sa 10. Opo. Kaya pagdasal ho ninyo kasi kailangan po namin gawin yon. Sa lahat ng mga sa inyo po na gusto kami imbitahin, CFD sa inyong lugar, Ordinaryong Katoliko, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya, sa lahat mga kapatiran ha. Ordinaryong Katoliko, God bless po. Sa lahat ng mga gusto kaming invite na CFD, punta sa inyong lugar na wala kayong CFD, ang protocol natin ganito. Yung parish priest ninyo ay susulat sa parish priest dito sa Bacolod, sa diocese. Germaline Hunasan Balahadya mula dyan sa San Pedro, Laguna. Magandang umaga kapatid. Susulat lang ho kayo. Hindi ho yan po pwede na laiko tapos kay Brad Calix. Hindi ho pwede yun. Simbahan sa simbahan po tayo. Ang communication natin, yung parish priest ninyo, kausapin nyo kung gusto niyang CFD, si Father yung susulat doon sa diocese ng Bacolod. At pangalawa
hakbang, kakausapin nyo yung presidente namin, si Christian Paul Gaylan, sa ilang mga detalye. Pagka okay na yon, nakaplastada na yon, so pupunta yung kami, team na pupunta, team kami, more than one. Siyempre, kung more than one, baka tatlo, pero kasama ako dyan. Ang magiging papel ko dyan ay share ako ng testimony ko, paano ko na-convert. At pangalawa, encourage kayo para hindi sayang yung punta namin. So, tignan natin kung paano yan, itong first quarter o second quarter. Pero sinasabi ko lang po sa inyo ang protocol natin. Suportahan nyo si Brad Galig sa ating YouTube channel, sa State of Grace TV. Pula po yan, pula pag nakita nyo. Pag tinype mo sa YouTube yan, marami kasing State of Grace eh. Pero yung sa akin, merong cross nakalagay doon si Jesus. Pero kulay pula, State of Grace TV. Mag-subscribe po kayo mga kapatid. Tulungan nyo po si Brad Calix dyan. Pagdasal natin yung tambalan namin ni Bro Noe kada Sabado. Hindi lang tayo natutuloy kasi nga yung lugar na pinupuntahan niya mahina ang wifi, mahina ang signal. Available man si Bro Noe pero yung network wala ring mangyayari. So pag-pray natin, hopefully, etong Sabado po ay matuloy tayo. Kung hindi man siya available, may iba na akong nakakausap para maging bisita natin. Para tuloy-tuloy pa rin po tayo. Opo. Pag-pray natin si Bro Noe Dora kasi napaka-busy nito. Umiikot ito sa buong bansa at siya po yung nangangasiwa ng mga converted pastors. Nagpapatayo po sila ng mga building, siya po nag-oversee. Kaya mas busy sa akin niya si Bro Noe Dora. Tapos papansin nyo, pag nagla-live yan, pagod na madalas mag-live yan Umaga, tanghali, sa gabi, 3 nga yan siya talo pa ako niyan Pero pagod na siya. At we understand. Yung ating Sabado para sa kanya, pakiusap lang natin yon na kung siya ay available, magpapakita naman si Pastor. It so happen lang na yung wifi may problema. Ngayon mga kapatid, if you would like to help, financially sa ministry po natin, minsan po inilalagay ko, mukhang ngayon hindi ko nailagay. Opo. Kasi may mga nagre-request, Brad, paano ba kami makakatulong? Yun po, nilalagay ko dyan minsan sa screen natin, yung GCash number, at meron din po tayong bank account. Ngayon, ito lang po yung parang pakiusap ko sa inyo. Paki-specify po ninyo kung para saan. Halimbawa, sasabihin nyo, kasi meron tayong campus May campus ministry tayo. Tayo po yung nangangasiwa sa mga converted pastors sa Bacolod, sa Negros. May mga kailangan tayong gamit sa studio at may mga house visits po tayo na ginagawa para dun sa mga Katoliko na hindi na nagsisimba. Pinupuntahan po natin yan, i-encourage po natin yan. Now, alam ko na intindihan nyo yung gusto kong sabihin. Ang akin lang po dito, halimbawa, kung tutulong man kayo, pakisabi nyo kay Brad Calix, ay Brad, para ito sa campus. Ay Brad, ito ay para dun sa kailangan mo sa studio. Ay Brad, para to sa home visits mo. Para nakalagay ho yan sa envelope, yung mga itutulong nyo, para walang problema. Alam mo yun? O sasabihin ng iba, Brad, para to kay misis mo, pantulong sa niya. Okay, sasabihin nyo, ay Brad, para sa'yo to. Diba? Para sa'yo to, para may pang Skyflex naman tayo pagka nagbibisita tayo. Panglagay sa natin, ng gasolina doon sa motor natin. So, yan po yung mga gusto natin mangyari sana. Kung sakasakali po na may ganun kayong initiative, may binigay sa inyo ng Lord yung pagkakataon na i-bless nyo yung gawain ng Panginoon. Tandaan nyo to tandaan nyo. Hindi ito yung amount hindi po yan. Hindi po yung amount ang importante. Ang importante rito, yung gesture mo na tumulong. Kasi naintindihan mo yung pagtulong mo, ginagawa mo para sa Lord yun. Ang credit wala sa'yo. Ang credit kay Lord. Pinapadaan lang sa'yo yung blessing ng Lord Natandaan mo to. Every time you bless the priest, financially, hindi lang siya pinagdadasal, binibless din natin siya. Every time you do something, hindi lang sa pare,
hindi lang sa bishop natin. Every time nagagawa ka ng mabuti, hindi lang dito sa broadcast na ito, tandaan mo ito, alam ng Lord yung ginagawa mo. Hindi man kami makabalo sa inyo, hindi ako makaganti. Ang ganti ko lang dasal eh. Lord, pagpalain niyo yung mga tutulong sa ministry. Pagpalain niyo yung trabaho nila. Hanggang doon lang si Brad Calix. Maaring matawagan ko kayo kapatid, maraming salamat po. Malaking tulong po sa ministry yan. Mga kapatid, tandaan niyo, hindi amount ang issue. Ang issue yung puso natin sa pagbibigay. Tandaan po natin ito. Ano mang gagawin mo para sa ministry ng Panginoon, sa parokya nyo, sa pari nyo, si Lord ang nagbe-bless. Kami ang sasabihin lang namin, ay pag-pray po namin kayo, Sister Germaline, ordinaryong katoliko, ay pagdasal po namin kayo. Ano po ba request ninyo? Yun lang, hanggang doon lang si Brad Calix eh. Wala na ako ibang pwedeng gawin. Di ba dyan siguro counseling, magbigay sa inyo ng counsel sa mga anak nyo, mga teenager nyo. Pero yung i-bless kayo, wala po eh. Wala tayong ganung Ilalapit ko lang kayo kay Lord. Ilalapit ko rin kayo kay Mama Mary. Yun lang yung pwede kong gawin. Lord, bahala na kayo sa mga kapatid na to. Grabe ang kanilang pagsuporta sa gawain ng Panginoon Diyos. Lord, I pray that you would bless them. Yun, hanggang doon lang tayo ha. Pero just in case po, pwede naman kayo tumawag sa akin. Brad Calix, usap tayo regarding sa ganitong bagay. If you would like to donate or to give para sa ministry ng Panginoon Diyos, very much welcome and appreciated. At maraming salamat dun sa iba na tumutugon. Opo, may mga mangilan-ngilan na po na tumutugon para sa mga pangangailangan natin. Kaya nako, maraming salamat po sa inyo mga kapatid ha. Wala po akong pwedeng iganti sa inyo malibang kayo ilapit sa dasal. Ha? Huwag kayong mahiya na mag-messenger kayo sa akin na, Brad, pag-pray mo naman ako sa ganito. Pwede nating gawin yan in private o di kaya mabanggit yan dito sa ating broadcast. Pag-pray ninyo kasi ang plano natin by February or March ay magkakaroon tayo ng panibago episode kasi isang oras po tayo. Pag Monday po ay mag-i-invite tayo ng mga panauhin, pag-usapan yung usapang trabaho. Pag Martes ay usapang pangkapayapaan. So I'll try to contact mga pulis naman natin para magbigay ng sa atin. Pag-uusap kami ng kalahating oras para 6:30 to 7. Pag Wednesday naman, invite tayo ng doktor na pwede magpaliwanag sa atin patungkol sa issue ng sa kidneys, yung sa puso, paano maingatan. Kasi balanse tayo rito, hindi tayo puro Bible dito. Hindi tayo puro gospel. Gusto mangyari ni Brad Calix, may napapakinggan din kayong iba. Pagka Webes naman, usapang pamilya, paano magiging malusog ang pamilya. Pagka Friday naman, usapang estudyante. So I'll be inviting yung sa online mga estudyante para sabihin nila ano pinagdadaanan nila para alam natin. Pag Sabado naman, usapang OFWs. Okay? Pag Saturday yan, lahat ng mga OFWs dito, baka ma-invite ko kayo minsan ha, sa broadcast natin para mag-usap tayo yung mga challenges nyo dyan ha. Pagka Linggo naman, usapang parokya. Yan, usapang parokya yan. Baka dumating yung point, may mga reporter tayo mula sa parokya ng Tagbilaran, dyan sa Zamboanga, sa Manila. Yan. Baka dumating yan, mag-uulat sila kay Brad Calix. Brad, ganito nangyayari sa parokya namin. Ang sipag-sipag ng aming parish priest. Ayan, di ba? Ano pinagkakaabalahan nyo sa parokya nyo? Pag-usapan natin yan. Mga February or March, ha? Ayusin pa kasi natin yan. At least, meron na kayong inaantay na pwede nating mangyari. 6:51 sa aking orasan mga kapatid. Magandang umaga sa aking may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro at ganoon din sa kay Darling May Peñaflor Sibonga. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po yung mananalangin na mga kapatid kasi mag-aalas 7 na. Yung mga kapapasok lang po natin mga kapatid for any reasons. Kaya po kayo na late, don't worry po. Ito po ay naka-record. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na masarap matulog at para mahirap sa inyo magising ng ganyang alas 6. I understand.
Wag ko kayo mabibigla minsan, ha? Baka minsan mangyari, oh, si Brad Callis alas 9 nag-broadcast. Baka dumating yun kasi nga siyempre, maninibago, nasa Manila tayo bukas eh, babiyahe po tayo eh. Baka magtataka kayo, teka muna, ba't alas 10 nag-broadcast si Brad? Walang alas 6. O, at least alam nyo na, di ba? Baka kasi magbago yung ano doon eh, ihip ng hangin doon sa Maynila eh. Pero maganda, matutuloy. Hindi man siguro alas 6, pero matutuloy. Pero mas gusto natin maaga para nandiyan kayo ha. Kasi ganda kasi pagka maaga magbo-broadcast. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. I'd like to pray for our listeners right now. Hindi ko alam pinagdadaanan nila sa pamilya, sa asawa at mga anak, sa kanilang negosyo. Ang iba ay may mga trabaho, may mga karir. Pinagdadasal ko lang po ang good health na hindi kami magkakasakit itong buong buwan ng Enero. Pinagdadasal namin ang inyong gabay sa bawat isa. Pinagdadasal namin ang aming Pope Francis, ang kanyang kalusugan. Samahan niyo po siya. Ma-enjoy niya ang buhay, maski na medyo may edad na rin po siya. Sa kanyang pagta-travel po sa iba't ibang lugar. Samahan niyo po siya. We just pray for your protection. Sa lahat ng aming cardinal dyan sa Vatican, sa Roma, ingatan niyo sila. Yung mga archbishop, bishops, mga monsenyor, mga kaparian namin sa Pilipinas, pinagdadasal po namin ang inyong gabay, ang inyong patnubay, na sana po patuloy nilang mapagpasturan ang mga parishes. Hindi madali maging pare. Alam namin yung struggle po nila araw-araw. Kaya kami nagdadasal, kahabagan niyo po sila. Lord, patuloy namin pinagdadasal ang nangyaring wildfire sa California na sana po'y makarecover sila. Salamat kasi mabuti kayo Diyos at hindi kayo papayag na yung karamihang Katoliko ron saka yung mga non-Catholic ay magsasuffer ng matagal. Patuloy kami nagdadasal for your protection at makarecover sila sa kanilang sitwasyon. Praying kami dito sa Canlaon, bulkan ng Canlaon dito sa Negros Occidental. Patuloy kayong kumilos, Panginoon. Medyo mahirap yan doon sa mga residente at karamihan sa kanila, lumikas na nga ho, wala na doon sa paanan ng bundok. At kami nagdadasal po ng inyong provision para po sa kanila. Lord, praying kami sa aming bansa, sa aming presidente, sa aming vice president. Alam niyo naman na medyo may konting problema. Dadasal kami na sana ho ay maiwasan ng sobrang pamumulitika ng bawat isa sa amin. Magdasal kami. Maging maingat kami sa pagboto sa Mayo itong taon na ito sa major elections and we just pray maiboto namin yung tamang tao sa posisyon. Lord, pinagdadasal ko lahat ng may mga nasa ospital ngayon na nagdadialysis, mga inooperan sila, na huwag sana magkamali yung surgeon na gagawa nito. Kami nagdadasal na yung may mga cancer, kasama yung aking may bahay, si Ronaldin, si Wendy Angel, na nagdadialysis, tulungan niyo po sila. Napakahirap kapag yung health na yung issues, na ibebenta yung kalabaw, na isasangla ang lupa, nawawala yung pera dahil po sa karamdaman. Lord, ayaw namin na ganito kami lagi. Kaya tulungan nyo kami, makapag-ingat kami sa aming mga kinakain, kasi malaki po ang kinalaman yung karamdaman namin sa lifestyle po namin. Lord, praying kami mamayang gabi sa aming bagong series na Learn to Give series mamayang gabi. Isang linggo na naman po ito. Bigyan nyo kami ng mapag-uusapan at naway makatulong ito ng malaki para po sa amin. Lord, maraming salamat. We just want to thank you, Mama Mary, for your intercession para po sa amin. Samahan nyo kami sa aming spiritual life, makilala pa si Jesus ang mas malalim, at marami pang mga Katoliko sa Negros at sa iba pang lugar sa buong Pilipinas na ma-encourage po ng broadcast na ito na lumapit sa Panginoon, magkaroon kami ng unity, mag-aral ng salita ninyo, magpasailalim sa kalooban ng Diyos. Lord, bahala na ho kayo sa mga listeners namin na kasama rito sa umagang ito. Pagpapalaan niyo po yung aking biyahe bukas, papunta Manila, yung aming usapan ng aking anak na pastor. Nawa po yung maging magandang usapan. At hindi masayang yung pagpunta ko roon na ma-accomplish ko lahat yung pwede kong gawin. Maraming salamat po. Minsan pa sa inyong kabutihan, samahan nyo kami sa maghapong ito na ma-enjoy namin
yung aming buhay pananampalataya na kasama ang Panginoong Yesus. Lord, we just want to thank you and praise you. Salamat po. Kunin niyo ang mataas na papuri, Ama, sa umagang ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Pakishare yung ating videos. Maraming salamat for watching. At sa lahat ng mga tutulong sa atin, bahala na po ang Lord ang gumanti sa inyo mga kapatid. At sa ngala po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid and bye for now.